Olivia's POV. Bago ako lumabas sa bahay ko, ay pinasadahan ko muna ng huling tingin ng aking sarili sa harap ng salamin. Isang pink close neck na may sparkling glitters na tila mga bituing nagkalat sa tela ang dress sa suot ko. Na matapos ako makapag-ayos, ay mabilis na akong lumabas ng silid. Pagbaba ko sa sala, kung saan naroon si Deo na naghihintay sa akin, ay hindi ko mapigilang mapangiti na makita kong napatayo to at napanganga na makita ako. Napailing ako at bahagyang natawa nang nanatili pa rin tong nakatingin sa akin at tila ayaw kumurap kahit nasa harapan na niya ako. Uy, ano nangyari sa'yo, Deo? Nahipan ka ba ng hangin? Biro kong tanong rito. Hinawakan ko ang bibig nito at natatawang isinarado yon. Laway mo, tumutulo. Ayok magpunas ng sahig. Wala sa loob na napalunok si Deo at pinunasan pa ng palad nito ang kanyang bibig. Ang ganda mo kasi, Olivia. Magmula nung magkakilala tayo, ngayon lang kita nakita nag-ayos ang todo. Well, hindi naman yung todo. But you're stunning tonight. Nito. Siyempre, bahagi ito ng aking moving on project. Nakangiting sagot ko sa kanya. Moving on kay Gabriel at moving on sa dating Olivia? Meaning magmula ngayon, ay tatanggap na ako ng mga manliligaw sakaling may maglakas ng loob na manligaw sa akin. Kasama ba ako sa mga tatanggapin mo bilang manliligaw? Biglang tanong sa akin ni Deo sa pabirong tono. Ngunit alam kong seryoso to sa tanong nito at idinaan lang niya sa biro. Si Deong itinuturing kong best friend, kaya ayoko mawala siya sa akin kapag binigyan ko siya ng chance. Ayoko masirang relasyon namin bilang magkaibigan dahil sa aming mga damdamin. Umalis na nga tayo at baka malate pa tayo. Dapat ay maaga tayo makarating para makita natin ang makaganapan mula sa umpisa. Pag-iiba ko ng usapan. Nahalata ko ang biglang paglungkot ng mukha ni Deo, ngunit saglit lang at naging seryoso naman ang anyo nito. Ano kaya ang dahilan at binigyan ka ng invitation card ng ama ni Chloe? Kailangan natin maging alerto, Olivia. Dahil mukhang may masamang binabalak ang babaeng yon. Natitiyak ko na siyang dahilan kung bakit ka binigyan ng invitation card ng ama, kahit na hindi mo naman to kilala ng personal. Ani Deo, habang naglalakad kami papunta sa nakaparada ng kotse. Wala akong pakaalam kung ano man ang binabalak niya gawin, pero hindi ko siya uurungan. Matapang kong sagot. Kahit hindi na ako ang bodyguard ni Gabriel, ay hindi pa rin ako tumitigil sa paghahanap ng ebidensya na makapagpapatunay na tamang hinala namin ni Deo kina Chloe at Sylvia. Ngunit hindi ko to ginagawa dahil gusto ko makabalik sa pagiging bodyguard ng binata. Kundi ginagawa ko to in the name of the law and for justice. Basta tandaan mo na palagi ka mag-iingat at lagi lang ako nasa tabi mo para tulungan ka. Sinserong sabi ni Deo. Ngumiti lang ako ng bahagya bilang tugon sa sinabi nito. Medyo rush hour, kaya natagalan kaming makarating sa mansyon ng mga Beredo. Pagkapasok namin sa loob ay nag-uumpisa na ang party. May makakilala kami ni Deo na nakita, pero hindi namin sila kilala sa personal. Nahuli na nga tayo ng dating ay nagka-award pa? Para tayo mga gatecrasher lang sa party? Mahinang bulong ko kay Deo habang nakaupo kami sa mesa. Parang gusto ko tuloy pagsisihan kung bakit umattend pa kami sa birthday party ng senador. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin namataan si Chloe, kaya nagsisimula na ako mainip. Umalis na lang kaya tayo at magtungo sa ibang lugar para naman hindi masayang ang costume natin? Ganting bulong ni Deo. Mukhang wala naman tayo mapapala sa pagmunta natin dito. Mabuti pa nga. Sang-ayon ko sa kanya. Magkasabay kaming tumayo at ako mang aalis na sana nang biglang lumapit sa amin si Chloe habang nakaangkla sa braso ni Gabriel ang isang braso nito. Saglit akong natigilan na makita ko ang binata. Ngunit mabilis ko ring nahamig ang aking sarili. Bakit nga ba nakalimutan ko na maaaring magkrus sa mga landas namin ni Gabriel? Dahil sigurado namang to ang escort ng babae sa party ng ama nito. Mabuti naman at nakarating kayo sa party ng daddy ko, Olivia. Akala ko hindi mo papansin ang imbitasyon.
Dahil nahihiya ka makita si Gabriel na dati mong boss, pero pinatalsik ka dahil sa pangit na serbisyo. Diba Gabriel? Nakangising sabi ni Chloe na may halong pang-iinsulto ang tono. Lihim kong naikuyom ang aking kamao. Gusto kong patulan ng babaeng to, ngunit pinigilan ako ni Deo. Of course! Ang mga tauhan na hindi ginagawa ng maayos sa kanilang trabaho ay dapat alisin sa kanilang pwesto. Sang-ayon ni Gabriel kay Chloe. Ngunit tila napipilitan lang to na sabihin ang mga salitang yon dahil hindi to nagsalita at nakatitig lang sa akin. Chloe, my daughter. Kanina pa kitang hinahanap, nandito ka lang pala. Tinig ng isang lalaki mula sa aming likuran na walang iba kundi ang ama ni Chloe na si Senador Carlo Berardo. Nakangiting lumapit sa amin at partikular na tumitig sa akin. Nandito lang ako kasama ng mga kaibigan ko, Dad. Matamis ang pagkakangiti na wika ni Chloe. By the way, Dad, this beautiful woman is Olivia Lopez. Yung sinasabi ko sa iyo na dating bodyguard ni Gabriel. And this man beside her is her boyfriend. Nakangiting pakilala nito sa amin ni Deo sa kanyang ama. So, ikaw palang madalas na kinukwento sa akin ng aking anak na napakagaling na bodyguard ni Gabriel. Matamis na pagkakangiti na kausap sa akin ni Senator Sebastian. Sa sobrang tamis ng pagkakangiti nito, ay tila nakakatakot na yun sa akin paningin. Pakiramdam ko ay may demonyong nagtago sa likuran ng mukha nitong tila palakaibigan. Kung ang anak nito ay kayang pumaslang ng tao, naniniwala ko na masigit pang kaya nitong gawin. It's my pleasure to meet you, Olivia. Ako rin, Senator Berardo. Mas kinatutuwa ko na makilala kayo. Nakangiting sagot ko rito. Pero ito ay plastic na ngiti lamang. Hindi naman po ako napakagaling na bodyguard. Dahil kung magaling ako, ay hindi sana niya ako tinanggal ng ganun-ganun lang. Mga palpak at bobo lang kasing mga taong inuutosang pumaslang kay Gabriel na kung sinimang mga tao na nag-utos sa kanila. Dugtong ko pa, pagkatapos itinapunan ko na masamang tingin si Gabriel. Nang muling ibalik ko sa senador ang aking paningin, ay huling-huli ko itong nanandilimang ekspresyon. At nang makita nitong nakatingin to sa kanya, ay bigla nitong ibinalik ang matamis sa pagkakangiti sa labi nito. Hindi ko tuloy mapigilan na mag-isip. May tinatago kayang senador? Kaya biglang dumilim ang mukha nito sa akin sinabi na para bang hindi niya to nagustuhan. Totoo nga kayang iniisip ko na may nagtatagong demonyo sa likuran ng mabait at palangiti nitong mukha? At si Gabriel naman, hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ito nahalata na may masamang hangarin sa kanyang babaeng minamahal nito? Gabriel's POV. Matinding pagbibigal sa aking sariling ginagawa ko para wag kong lapitan sina Olivia at Deo na sweet habang nagsasayaw sa pinaka-dance floor. Palihim ko silang pinagmamasdan dahil natitiyak ko na isa sa mga bisitang narito ay ang mastermind sa pagtatangkas sa buhay ko. Natitiyak ko na iimbitahan din dito ni Chloe sa birthday party ng kanyang ama para kapag nagkaroon to ng pagkakataon ay muling isa sa katuparan nitong kanyang plano. Lalo pa at wala kong kasamang bodyguard ngayon maski isa. Ipapain kong aking sarili para lumabas sa liwanag ang taong iyon. Pagdating ni na Olivia at Deo ay agad ko silang napansin. Napakaganda ng dalaga sa ayos nito. Pero tila gusto ko siyang bitbitin palabas sa party at ikulong sa aking silid. Ayoko may ibang nakakakita sa kanyang kagandahan. Lihim na lang akong napabuntong hininga dahil pinagsisihan kong inalis ko siya bilang bodyguard ko. Nakaramdam ko ay mali ang paraan na ginawa ko para protektahan si Olivia. Dahil ngayon ay hindi lang tumalayo sa akin, kundi pati na rin ang loob nito. Sobra ko tong nasaktan para magalit siya sa akin at hindi ako mahirapang alisin siya sa kanyang trabaho. Ngunit nang mangyari ang gusto ko, ay tila nais ko yung pagsisihan. Lalo na nang sinabi ng kaibigan ko na mali ang ginawa kong pagpapaalis kay Olivia bilang bodyguard ko. Dahil itinula ko lang to palayo sa akin at mas inilagay sa panganib ang buhay nito. May panghihinayang sa aking puso na makita ko magkasamang pumasok kanina sina Olivia at Deo
na tila mukhang mas naging malapit sila ngayon sa isa't isa kaysa noong bodyguard ko pa to. Kung hindi ko sana itinulak palayo ang dalaga sa akin, ay ako sana kasama niya ngayon dito sa party. Ako sanang kasayaw niya ngayon at higit sa lahat ay sa akin lang nakatuon ang kanyang buong atensyon. Ngunit pagsisihan ko man, ang nangyari hindi ko na may babalik pa. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ang bilisan na mahuli kung sino nagtatangka sa buhay ko. Dahil baka tuluyang mawala sa akin si Olivia, lalo pa at nobyo na nito si Deo. Pero kahit boyfriend nito si Deo, ay hindi ako susuko. Nararamdaman ko na may pagtingin din to sa akin noong nagtatrabaho pa siya sa akin. Siguro, ay napipigilan lang to ng kanyang pagkamuhi sa mga playboy, kaya pilit itong itinatangging damdamin niya sa akin. Hindi ko napigilan ang mahinang pagmumura na makita ko mas sinapit ni Deo palapit ang bewang ni Olivia. Pagkatapos ay mas ko anong ibinulong dito. Hindi ko alam kung anong ibinulong ni Deo, pero biglang natawa si Olivia kaya lalo lang nagpuyo sa selos ang aking puso. Kanina, nang ipinakilala ni Chloe si Deo bilang boyfriend ni Olivia, ay gusto kong barahin ang kanyang sinabi. Ngunit, magbumukha lang akong sira kung ginawa ko yun. Dahil talaga namang boyfriend ng dalagang lalaking yun. Maya-maya ay naudlot ang palihim na pagsuyap ko sa dalawa na makarinig ako na mahinang pagtikim sa akin ni Coran. Nang lingunin ko kung sino yon, ay nakita ko si Chloe na nakatayo at nakatingin sa isang pares na nagsasayaw na kanina ko pang tinitingnan. Ang sweet naman nilang dalawa. Hindi ka ba nagsasalos, Gabriel? Agad kong pinatibay ang boses ko para hindi ako makahalata. Bakit naman ako magsasalos, Chloe? Wala naman akong gusto sa kanya. At kahit sino pang lalaki maging kasayo ni Olivia, wala akong pakaalam. Ani ako rito, sabay lagok sa alak na hawak ko. Sinungaling? Kanina pa kaya kita palihim na tinitingnan. Kaya kitang-kita kong selo sa mga mata mo habang palihim kang sumusuyap sa kanila. Nakangising sa ni Chloe. Matapang na to ko magsalita at wala nang pagpapanggap na mahal niya ako sa kanyang boses. Sabagay, ano pa bang dapat nitong ipagpanggap? Alam naman nitong alam ko nang tinatago nito. Itago mo man ang pilit sa akin ang nararamdaman mo? Alam ko may gusto ka kay Olivia, Gabriel. May gusto ko sa dati mong bodyguard. Pero nagtataka ako kung bakit mo siya inalis sa trabaho. Kayong mahal mo naman siya. Ano bang pinaplano mo, Gabriel? Kaagad naningkit ang mga mata ko sa sinabi nito. Naglakad ako palapit rito at hinapit ang kanyang bewang palapit sa akin. Pasimple niya akong itinulak pero hinulok ang isa niyang kamay at hinawakan na mahigpit. Ikaw, Chloe, anong plano mo? Anong plano niyo? Bakit niyo pinagtangkaan ang buhay ko? Nasaan ngayon ang peking Sylvia? At higit sa lahat, nasaan ang aking totoong tita Sylvia? Magkakasunod-sunod na tanong ko rito sa mariing tono. Ngunit sa nakangiting mukha, parang hindi makahalata ang mga tao, lalo ng kakampi ni Chloe sa ginagawa kong pagpapaamin rito. Ay bahagya ko siyang isinayaw-sayaw habang nakangiti. Kaya sa mga mata ng mga taong titingin sa amin, ay para lang kaming normal couple na nagsasayaw sa saliw ng malamyos na tugtugin. Bitiwan mo ako, Gabriel. Nasasaktan ako. Mariin ang boses na sabi ni Chloe. Baka nakakalimutan mo na nandito ka sa teritoryo ko. Nito. Baka nakakalimutan mo rin na may hawak kong ebidensya nagpapatunay na ikaw ang naglagay ng lason sa dessert na ginawa ni Olivia. I'm sure, kapag nalaman niyang ginawa mo, ay agad kanyang aarestuhin. Masisirang pangalan ng daddy mo. Tatakbo pa naman siyang vice president sa halalan next year. Alam kaya niyang pinagagagawa mo? Bulong ko sa tenga nito. Oo nga pala, hindi ko pa nga pala nisa sa publikong ginawang panloloko ng pamilya mo sa akin. Pinaniwala niya ako na pumanaw ka dahil sa akin. Para ano? Para habang buhay ako mag-guilty? O para hindi malaman ng mga tao na nag-iisang anak na babae ni Senator Carlo Beredo ay nakipagtanan sa kanyang driver? Ano kayang iisipin ng mga tao tungkol sa pamilya mo? Lalong-lalo na sa iyong...
Huwag mong idamay ang daddy ko rito, Gabriel. Wala siyang kinalaman at wala siyang alam sa mga ginagawa ko. Madilim ang mukha na sagot sa akin ni Chloe. Hindi ko maintindihan kung bakit nais mo ako mawala sa mundo, Chloe. Hindi ka na nakontento sa manloloko sa akin? Tapos gusto mo pa akong patayin? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? At saka ano bang plano nyo? At pinadalahan mo ako ng invitation kahit alam mong pinapahanap kita sa aking mga tauhan. Bakit pati si Olivia, pinadalahan mo ng imbitasyon? Sa halip na sagutin ang aking tanong, ay ngumiti na makahulugan si Chloe. Dahil hindi ako natatakot na mahuli mo, Gabriel. Kahit niloko ka namin, ay tanging yun lang kasalanan ni Daddy sa'yo. Mabait siya sa'yo, at lalong-lalo na sa daddy mo na kaibigan na matalik niya. Kaya alam kong hindi mo agad isusumbong kay Daddy. At saka alam ko na may kailangan ka sa akin, kaya mo ko pinahanap, diba? Pero sa halip na interrogate mo ko ngayon, bakit hindi mo hanapin ang babaeng mahal mo, Gabriel? Anong malay mo? Baka huling sulyap mo na pala sa kanya kanina. Ani Chloe, pagkatapos ay nakangising sumuyap sa pinaka-dance floor kung saan nagsasayaw kanina sa Olivia at Deo. Napamura ako na mahina na makitang wala na sa dance floor ang dalawa. Iginala kong paningin ko sa paligid hanggang sa nakita ko ang nobyo nitong si Deo na nakatayo sa isang sulok at may kausap na isang lalaki. Ngunit hindi nito kasama ang dalaga. Bigla kong naitulak si Chloe at walang paalam na iniwan to para hanapin si Olivia. Sa ginawa kong to, ay kinumpirma ko lang na hinala ni Chloe na may gusto nga ako kay Olivia. Pero wala na akong pakaalam. May pakiramdam ako na may hindi maganda mangyayari sa dalaga ngayong nawala to sa aking paningin. Olivia's POV. Habang nagsasayaw kami ni Deo sa gitna ng dance floor, ay nakaramdam ako ng panunubig. Kaya mabilis ako nagpaalam na rito na magbanyo lang ako. Habang naghahanap ako ng tao na maaari ko mapagtanungan, ay hindi sinasadyang nakita ko si Senator Berardo na may kausap sa telepono. Akmang lalapitan ko siya para batiin ang happy birthday. Pero bago pa man ako makalapit, ay biglang may lalaking halos kasing edad lang nito ang lumapit sa senador at nakipag-usap. Maligayang kaarawan, my friend. Hanggang ngayon, wala ka pa rin kupas. Gwapo at matikas ka pa rin. Nakangiting puri ng lalaki sa senador. Napahalakhak naman to na malakas dahil sa papuri na kaibigan. Hanggang ngayon magaling ka pa rin mambola, Abner. Kaya hindi ka napapalitan bilang mayor sa lugar mo dahil magaling ka mambola. Sagot naman ng lalaking Abner ang pangalan at isa pa lang mayor. Isang malakas na halakhak din ang sinagot nito sa senador. Usapang kaibigan lang naman ang kanilang topic at walang kahina-hinala. Kaya nagdesisyon na kong umalis na at ipagpatuloy ang paghahanap ng banyo. Dahil pakiramdam ko ay maiihina ako. Pero akmang tatalikod na ako nang marinig ko ang sinabi ng kaibigan ng senador. Siya nga pala, Carlo. Balita ko, makakalaban mo sa pagka-vice presidente sa darating na botohan ang matalik mong kaibigan ni si Greg Villatore? Sa tingin mo, may pag-asa ka manalo sa kanya? Nagpalingon-lingon ang senador na parang ayaw nitong may makarinig sa sasabihin nito. Mabilis naman akong tumalikod para hindi niya makita ang mukha ko. Nang eksaktong may dumaang waiter sa harapan ko, ay kumuha ko ng alak sa daladalang tray nito. Pagkatapos ay nagtanong ako kung alam ba nito kung saan dito ang banyo. Agad naman niyang itinuro sa akin. Bagamat nakikipag-usap ako sa waiter, ay alerto naman ang aking pandinig sa magiging sagot ng senador sa tanong ng kaibigan nito. Nang masiguro na walang taong nakatingin sa kanila at nakikinig, itumawa ng malakas ang senador. Siya ang walang pag-asa manalo sa akin, Abner, dahil sisiguraduhin ko na ako mananalo sa halalang ito. Ako ang magiging vice-presidente ng bansa at pagkatapos ay ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sagot ni Senador Berardo sa kaibigan nito. Nakaramdam ko ay may kakaiba sa isinagot ng senador. Parang may pagbabanta sa tono nito nang sabihin yon. Para bang sinasabi nito, nakahanda siyang gawin lahat, manalo lang sa eleksyon. At kahit masamang paraan ay gagawin nito para lang maabot ng kanyang mataas na ambisyon.
Bigla tuloy akong kinutuban ng hindi maganda sa senador. Umaandar ang pagiging pulis ko na mahilig mag-imbestiga ng mga bagay-bagay. Naisip ko na baka may kinalaman ang senador sa pagtatangka sa buhay ni Gabriel. Ngunit bakit naman buhay ng binatang pinagtatangkaan nito at hindi ang kanyang magiging karibal sa eleksyon na matalik nito ang kaibigan? Naniniwala ko na ikaw mananalo at naniniwala rin ako na ikaw ang susunod na presidente ng ating bansa. Sabi naman ng kaibigang senador pagkatapos ay nagtawanan ng dalawa at sabay na ininom ang alak. Bago pa ako mapansin ng dalawa, ay nagmamadali na akong lumayo para maghanap ng banyo. Ngunit sa aking isip ay nakaplano na ang gagawin ko. Bukas na bukas ay papaimbestigahan ko ang background ni Senator Beredo dahil baka ito ang nasa likuran ng pagtatangka sa buhay ni Gabriel. Hindi nagtagal ay nahanap ko ang banyo na itinuro sa akin ng waiter kanina. Nagmamadali akong pumasok sa loob para umihi. Eksaktong tapos ko na maramdaman kong may pumasok na ibang tao sa loob ng CR. Bigla ko nakaramdam ng panganib nang marinig ko ang tila maingat na yabag ng kung sino man. Kung isang bisitang pumasok ng CR, ay hindi ganyan ang yabag na tila maingat na humahakbang para hindi makalikha ng ingay. Agad kong inihanda ang aking sarili para makipaglaban sa kung sino mang taong to na tinatitiyak kung ako ang sadya. Maingat kong inalis ang pagkakalak sa pintuan na kinaroroonan ko at nagtago sa gilid ng pintuan. Bawal magdala ng armas sa loob ng party ng senador, kaya iniwan namin ni Deo yung armas sa loob ng sakyan. Ngunit kahit wala akong dalang armas, ay kaya ko pa rin lumaban at ipagtanggol ang aking sarili sa mga taong nasa loob ngayon ng banyo. Narinig kong isa-isang binubuksan na kung sino man ang bawat cubicle ng banyo. Inihanda kong aking sarili dahil ang pintuan na kinaroroonan kong susunod na bubuksan. Kasabay ng pagbiglang pagtulak sa pintuan ng cubicle na kinaroroonan ko ay ang paglabas ko mula sa loob. Sinalubong ko ng isang malakas sa suntok ang panga ng lalaking nabigla sa paglabas ko. Nang mapaatras to, ay bigla namang sumugod sa akin ng isa pang lalaking kasamahan nito na sinalubong ko naman ng isang malakas sa sipa sa sikmura. Bumalandra to sa hamban ng pintuan palabas ng banyo. Bulong sumugod to sa akin, ang unang lalaki, at inundayan ako ng hawak nitong patalim, ngunit agad akong nakaiwas. Nahawakan ko ang kamay niyang may hawak na patalim at agad kong pinilipit papunta sa likuran nito. Pagkatapos itinadyakan ko ang likuran ng kanyang tuhod para mapaluhod sa sahig. Nang akmang susugod naman sa akin ng kasamahan nito, ay muli ko siyang sinalubong ng malakas sa sipa sa sikmura, kaya muli itong bumalandra sa pintuan. Dahil sa saglit kong pagkalingat, ay nagkaroon ng chance ang lalaking hawak ko para sikuhin ako. Na mabitawan ko siya, ay mabilis nang tumayo at sinakal ako. Malakas to at sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa leeg ko, kaya medyo nahihirapan ako makahinga. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Nang makita naman ng isang lalaki na hindi ako makalaban, ay nagmamadaling sinugod niya ako. Ngunit hindi nito alam na yun ang aking hinihintay na pagkakataon. Ang lumapit ko sa akin. Inipon kong aking lakas at pabigla kong tumalon at sinalubong na malakas sa sipa ang panga ng lalaki na sa pangatlong pagkakataon ay muling bumalandara sa likuran ng pintuan palabas. Dahil naman sa presa ng ginawa kong pagsipa, ay napaatras at napasandal sa pintuan ng cubicle ang lalaki may hawak naman sa akin. Nang bahagyang lumuwag ang mga braso nito sa leeg ko, ay kinagat ko niya mariin ang braso nito. Napasigaw to ng malakas dahil sa sakit, saka tuluyang lumabay ang pagkakahawak nito sa akin. Maya-maya lang, ay mabilis kong napatumba ang dalawang lalaki na nagtangka sa akin. Inayos kong aking nagusot na dress, pati na rin ang buhok ko pagkatapos, ay tila walang nangyari na lumabas ako ng banyo. Eksakto namang paglabas ko, ay nakasalubong kong humahango sa si Gabriel, na tila alalang-alala. "Olivia, are you okay?" Agad itong tanong sa akin. Kung ganon, para sa akin palang pag-aalalang nakalarawan sa mukha nito? Hindi para sa akin ang pag-aalala nito. Dahil bakit naman to mag-aalala, kayong wala naman siyang pakaalam pa sa akin. Nakikita mo ba kung hindi ako okay?
Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya at walang paalam na iniwan to. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko nang bigla ko may naalala kaya huminto ako at nilingon si Gabriel na nakasunod lang ng tingin sa akin. Siya nga pala, Gabriel. Pakitulungan naman ng dalawang lalaki na nawala ng malay sa loob ng banyo. Anoy ako rito bago ko ipagpatuloy ang aking paglalakad. Alam ko na hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa binata kung ano nangyari dahil natitiyak kong nahuhulaan na nito kung ano nangyari sa loob ng banyo.